salamat sa pagtanggap mo sa amin sa umagang ito. Patuloy kaming narito, pinagkakatiwala po namin ang umagang ito at hayaan mo, Lord, sa bawat awitin na aawitin ng iyong mga anak. Tanggapin mo nga po ito. Hayaan mo, Lord, na ito ay mapangiti ka namin, maluwalhati ka namin. At dalangin po namin sa mga kapatid namin na ginagamit mo sa music ministry na kung saan nililid kami para ikaw ay patuloy na mapupurihan, maparangalan sa mga magitan ng aming pag-aawitan. At hayaan mo, Lord, na patuloy kang sambahin, luwalhatiin sa aming buhay. Dalangin ko din po, Ama, sa umagang ito, sa iyong anak na gagamitin mo na magbabahagi ng iyong salita. Pakapuspusin mo po siya ng banal na Espiritu. Hayaan mo, Lord, ang pagsama ng banal na Espiritu at siyang sumakanya. Hayaan mo, Lord, na patuloy siyang binigyan ng kaalaman galing sa iyo. Tulungan mo, Lord, na maunawaan namin kaming lahat ng mga nakikinig. Maunawaan namin ang iyong salita at gawin namin ang naisip mo, ang purpose mo sa bawat salita na maririnig namin. Give us all the willingness, Lord, kaming lahat, willingness na sundin ang kalooban mo, gawin ang nais mo para sa kaluwalhatian mo. Lord, maraming salamat, Lord, na kami ay naririto sa iyong bahay sambahan na ito upang ikaw ay sama-sama namin purihin, sama-sama namin sambahin, sama-sama kaming magluwalhatiin ang iyong pangalan. At hayaan mo, Lord, madakilang ka sa lahat sa aming buhay, sa lahat ng pangyayari sa aming buhay. Ikaw ang malakila, ang maitaas. At maraming salamat po once again. Samahan mo kami sa umagang ito sa aming pag-aawitan. Ikaw nawa ay mapupurihan. In the name of the Lord Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen and amen. Amen. Isang mapagpalang umaga kapatid sa bawat isa. Ayan. So, alam ko, excited na bawat isang kawitan, kapulihan, ating Panginoon. Amen po? Amen. Pero bago po tayo magpuri sa ating Panginoon, ayan, nakakita ako dito na nagkakabayan. So, tama po. So, tayo humarap sa ating mga katabi, sa ating mga kapatid. Ibahagi natin ang ating mga hiling. Habang sila ginabati at habang tayo in-arrange niya ang lahat para ngayong araw na
Amen? Amen po. Salamat natin po. Hallelujah. Hallelujah. Bakit lang po ba tayo pupunta dito sa church? Para ba makita namin ang mga kapatid natin? No? Bakit ba tayo pupunta dito? Sabi nga, naalala ko, sabi nga ni Pastora doon, sabi ni Madam na, ang kahalagahan ng lalagyan
nawa, Panginoon, ang kumilos sa aming puso, sa aming kaisipan, upang maunawaan namin ang bawat salita na muli, Panginoon, ituturo sa amin. Tulungan mo kami na maging bukas, Panginoon, ang aming kalooban, na tanggapin kung ano, Panginoon, ang nais mo, Panginoon, bilang kami ay iyong mga tagasunod. Sa iyo, Panginoon, itinataas namin ang pag-aaral na ito. Ikaw, Panginoon, ang marinig, ang pagtuturo mo, ang pagtutuwid mo, ang siyang aming, Panginoon, matanggap sa umagang ito. Salamat po, Ama, sa tanging pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Ayan. Noong pong panahon na ang Panginoon ay nag-ministeryo sa lupa, siya po ay pumupunta sa mga bayan. Siya po ay, bagaman naglalakad noong panahon iyon, sinisika po niya na maabot yung mga bayan na nais niyang bahagi na ng salita ng Diyos. Kaya ito po ang uri ng ginawang paglilingkod ng Panginoon. Siya ay nagpupunta sa mga baryo para magturo ng salita ng Diyos. Sa pamamagitan ng kanyang pagtuturo, napapaglikha niya ang mga tao. Siya po ay nagpapagaling, nananalangin sa mga may sakit. Siya po ay nagpapalayas ng masamang espiritu sa mga inaalihan. At nandun po na mababasa din po natin sa kanyang buhay dito sa bagong tipan na siya po ay gumawa ng maraming himala kasama ang kanyang mga alagad. Ayan, at saka po makikita po natin na ang kanyang focus nung time na siya ay kasama ng kanyang mga alagad ay turuan sila, ipaunawa sa kanila yung kalooban ng Diyos. Ginawa po ito ng Panginoong Jesus upang maihanda ang kanyang mga alagad doon po sa paglilingkod na nais niyang iwanan doon sa kanyang mga alagad. Nais niya na mabuksan ang puso, ang isip ng kanyang mga alagad para magawa nila ng matagumpay yung ipinapagawa ng Diyos sa kanila. At alam ko po, naniniwala po ako na hindi naman ito para sa mga alagad. Ito po ay para sa mga tao na kumilala at tumanggap sa Panginoong Jesus. Nais niya na bawat isa ay maging handa sa gawain, sa paglilingkod na nais niya. Ang Panginoon po ay nais niya na ang tao ay hindi basta na lamang isuko sa yung gusto ng Panginoon na ang bawat isa sa atin ay handa ang ating puso, ang ating kalooban para magampanan natin ng may katagumpayan kung ano yung task na gusto niya na gawin natin. Ayan. At
Potiphar dahil sa buhay ni Joseph. Naging matapat po na alipin si Joseph sa tahanan ni Potiphar. At ganun din naman po na kung ipagpapatuloy po natin yung pagbabasa sa buhay ni Joseph, kahit saan siya dalhin o saan siya maglingkod, nandoon ang pinagpapala ng Panginoon yung kanyang pinaglilingkuran. Hanggang sa ang buong syudad ng Egypto ay nakaranas ng kasaganaan dahil sa katapatan na pinakita ni Joseph sa bayan o sa lugar o sa bansa ng Egypto. Kahit na doon siya ay naglingkod sa Paraon. At ganoon din naman po na tinuturo ng Panginoon ano ba yung nais ng Diyos na uwi ng ating paglilingkod sa Diyos. At dito nga po sa bagong kapaliman sa panahon nung kasama ng mga alagad ng Panginoon Jesus, na doon na pinutukan niya ang mga alagad para turuan, ipautangwa yung kanilang gagawin paglilingkod sa Panginoon. Kung paano ituturing, kung paano ipapakita yung mga pagtupad sa gawain na pinagkakawala sila sa kanila ng Panginoon. Ayan. Ngayon pong umaga ay isa pa po natin alamin kung ano yung mga dapat maging kaisipan. Mga dapat na sa puso ng isang servant, ng isang naglilingkod sa Diyos at sa kanyang kapwa. Una po ay we are all servants. Tayo po lahat ay mga alipin, mga lingkod ng Panginoon. Lalo po yung tayo po ng mga tumanggap sa Panginoong Jesus. Nais ng Panginoon ang puso natin ay maging katulad ng puso ng Panginoong Jesus na handang maglingkod. Yung puso natin ay nandoon na ang tingin natin sa ating sarili ay tayo ay mga lingkod. Sa ating paglilingkod, mahalaga yung kababaang loob. Ano po na nandoon na hindi natin tinitingnan kung ano yung posisyon ng isang tao. Ikaw man ay nakatapos o hindi, ikaw man ay guro, doktor, engineer, ikaw man ay presidente o government official, wala tayong pinipili. Ano po, hindi ang Panginoon tumitingin sa kung anong kalalagayan ng iyong buhay, ng iyong posisyon. Dito po sa loob po ng ating iglesia, ikaw man po ay leader, pastor, or ikaw ay musicians, or ikaw ay usher, o ikaw man po ay ma-assign sa pagluluto, sa paglilinis, tayo po lahat ay servant ng Panginoon. Hindi po tama o na makita sa atin yung pagmamataas kung tayo man po ay nasa mataas na posisyon. At ang Panginoon ay nakatingin. Hindi po dun sa ating kagalingan. Ano po? Ang Panginoon ay nakatingin kung paano mo ito ginagawa. Ang Panginoon ay nakatingin kung anong motibo ng puso mo sa pagtupad ng iyong tungkulin. Ano po? Ayan. Sabi po doon sa Ephesians 2:10, kung ano tayo ngayon ay gawa ng Diyos. At sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus, ay nilikha niya tayo para sa mabubuting gawa na inidahan niya noong una pa man upang gawin natin. Kaya kung ano man po yung na-achieve natin, kung ano man po yung meron tayo ngayon, ay nadoon na ito po lamang ay dahil sa kabutihan ng Panginoon, sa katapatan ng Panginoon sa atin. Regardless po ng ating meron tayo o posisyon tayo, ang tungkulin po natin ay gampanan ng mabuti kung ano yung ipinapagawa sa atin ng Panginoon para mabigyan natin ng kapurihan ng kanyang pangalan. Ano po? Tama po ba?
praise God po sa Panginoon dahil nandun na bawat isa sa atin ay kanya po hindi niya hinahayaan na tayo ay manatili na walang alam. Gusto niya na tayo ay maitaas, maiangat yung level ng ating pananampalataya at yung ating pamumuhay ng pagsunod, yung ating paglilingkod sa Panginoon ang paraan para tayo ay maging pagpapala sa marami. Hindi lang po tayo yung laging naasa, nahihingi po. Gusto ng Panginoon tayo yung maging padaluyan niya, yung maging padaluyan niya ng pagpapala sa ibang tao. Gusto ng Panginoon ang buhay mo, ang buhay ko, ang buhay natin lahat ay magamit niya para ma-save ang ibang tao. Kaya salamat po sa Panginoon dahil marami siyang ginagamit na lingkod ng Diyos para sa ating lahat. Ano po, na nagtsatsaga sa atin at nandiyan na handang laging tayong alalahanan. Ayan, at pangalawa po, na dapat ay meron tayong kaisipan habang tayo ay naglilingkod sa Panginoon ay filling up our time with duty. Bisa po natin basahin yung verse 7 at 8 sa ating pong text. Kapag nanggaling ang iyong alipin sa pag-aararo o pagpapastol ng mga tupa sa bukid, inaanyayahan ba ninyo sila agad na upang kumain? Ayan, hindi ba ang sasabihin ninyo ay ipaghanda mo ako ng hapunan, magbihis ka, at pagsilbihan ako habang ako'y kumakain? Ayan, nakita po natin yung series ng work. Ano po? Nandun po na tayo po lahat ay may variety of work appointed as to ano po, na nais ng Panginoon na ang isa puso natin na matapos natin kung ano yung task na pinagagawa niya sa atin ng matagumpay. At doon, na nais din na makita niya sa puso natin na sa bawat pagtatapos, sa bawat finished work na nagawa natin, natin ang puso natin na gusto pa rin maglingkod kung ano pa yung nais ng Panginoon sa kanya na malampasan pa niya yung level ng paglilingkod na una niyang ginawa. Nais ng Panginoon na laging magkameron tayo ng desire para laging paglingkuran ng Panginoon. At ito po ay kapag po natatapos ang isang task natin or work assignment, ito po ay isang indication ng bagong task. Ano po, yung nais ng Lord na ang kanyang mga anak ay maging pagpapala sa iba. Doon kung tinanggap natin ang Panginoong Jesus, nadoon po yung kanyang Holy Spirit ay nanahan sa atin. At nadoon, alam po natin na ang Holy Spirit ay ang ating Diyos. Siya po ay makapangyarihan. Hindi natin siya makukontain sa ating sarili lamang. Hindi maaaring na itapon natin siya sa ating sarili lamang. At nadoon na inihahalintulad siya ng scripture sa isang dumadaloy na tubig. May continuous siya na pagdaloy. At ganoon din naman po na mahalaga po na makakita natin na Holy Spirit ang kumikilos sa ating buhay para ma-develop sa ating sarili yung mabubuting character. At ito po ay nagre-resulta ng paglilingkod sa Diyos at sa kapwa. Ang Panginoon po ay makapangyarihan at kaya niyang bigyan tayo ng kakayanan para paglingkuran ang ating kapwa kahit na po sa pinaka mahirap na sitwasyon. Ano po? Sabi doon sa Galatians 5:22 and 23, ito po ang bunga na banal na Espiritu. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiyaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagbibigil
kilos ng banal na Espiritu sa ating buhay para magampanan natin yung tungkulin na ipinagkatiwala niya sa atin. Ayan. At pangatlo po ay servants' principal care must be to do his duty. Ayan. Servants must be focused on their task. Na tayo po ay mag-focus kung ano yung ginagawa natin. Hindi po sa ating mga personal gain, ating po, minsan tayo po ay gumagawa ng mga pagkakawang-gawaan po, pagtulong, paglilingkod. Karamihan po sa sanlibutan, ito yung kanilang ginagawa para sa popularity, ano po, lalo na kung sa social media na mag-viral ang kanilang ginagawa. Pero po sa atin, ng mga mananampalataya, ginagawa po natin ito upang paglingkuran ang Panginoon. Hindi po para mataas ang ating sarili. Ang focus po natin ay gampanan ng mabuti kung ano yung ipinapagawa sa atin ng Panginoon. The focus should be on accomplishing God's will and serving others for Christ's sake. Yan. Napakahalaga po na ang focus natin ay magampanan, matapos natin, at mapapurihan natin ang Panginoon. Ano po? Bagaman po hindi may iniwasan na tayo araw-araw ay may mga dumarating na mga alalahanin, problema, struggles, mga personal concerns, ano po, na doon na kung mahalaga sa atin ang ating paglilingkod sa Panginoon, uunahin pa rin natin yung nagampanan at gawin kung ano yung pinapagawa ng Lord. Ito po ay pagpapakita na nagtitiwala tayo na yung personal concern natin, ito ay responsible ng Panginoon. Ano po, kung tayo ay naka-focus sa pinapagawa ng Panginoon, na doon na may experience natin yung kanyang kapangyarihan, na siya naman yung mag-comfort sa atin, siya naman po yung magbibigay sa atin ng kakayanan para malampasan kung ano man yung pinagdadaanan natin sa buhay. Sabi nga po doon sa Exodus 33 verse 14, sabi po dito, sasamahan ko kayo at bibigyan ko kayo ng kapayapaan sa loob ni Yahweh. Yun po ang the best na may bibigay po sa atin. Dahil hindi naman po pinangako ng Lord na kapag tayo ay sumusunod sa Kanya, magiging smooth na ang ating pamumuhay. Pero bagaman marami tayong mga na-experience na mga problema, nandoon yung pangako ng Panginoon. Higit na mas mahalaga yung kapayapaan na meron ka kaysa kung ano yung sitwasyon sa buhay. Ano po, nadoon yung makapangyarihang Diyos na siya yung mag-aayos kung ano man yung sitwasyon na hindi mo kayang ayusin. Ayan, sabi din po doon sa Isaiah 41:10, ako isa sa iyo, huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos, hindi ka dapat mangamba. Palalakasin kita at tutulungan, iingatan at ililigtas. Ayan. Salamat sa Panginoon dahil kahit po tayo ay may mga iba't ibang nakakaharap, ito man ay karamdaman, ito man ay mga financial na crisis, nandoon ang Panginoon ay alam natin, meron tayong katuwang, merong aabot sa atin, merong magsasalba sa atin. Na bagaman hindi natin ito may iiwasan, tanging ang Panginoon lamang po ang makakatulong sa atin. Hindi yung ating trabaho, hindi yung ating mga kamag-anak, hindi yung ating government. Pero nandoon ang pangako ng Panginoon ay tapat. At ito po ay ating mararanasan. Ayan, self-check po, self-evaluation. Nauna na lang po, ano muna ang inuuna natin ngayon? Inuuna po ba natin yung calling ng Lord sa atin ngayon? Ayan. Gusto ng Panginoon na makita sa kanyang mga anak kung inuuna natin siya. Kahit po sa maliit lang na bagay, sa araw-araw na ginagawa natin, no?
Panginoong Jesus. Maipakita sa maraming tao, sa paligid natin, sa community natin, yung kabutihan, yung kadakilaan ng Panginoong Jesus. Yung ginawa niya doon sa krus para tayo ay magkameron ng kaligtasan. Ang Panginoon po ay siya yung kumikilos sa ating buhay. Alam natin na tayo ay may mga kanya-kanya kapamaraan ng pagsunod sa Panginoon. Pero sa ating pamumuhay, sa ating community, sa ating workplace, sa ating tahanan, napakahalaga po na makita sa atin yung kabanalan, yung katuwiran. Dahil doon sa mga pagsunod natin, doon mag-uumpisa na tayo ay tunay na magiging matagumpay doon sa mga tungkulin na nais ng Lord na gawin natin sa ating buhay Kristiyano. At alam po natin kung anong vision ng Lord para sa bawat isa. Ito ay makapag-akay, makapagdala ng kaluluwa sa kanan ng Panginoon. Ngunit kung sa maliliit na bagay ay hirap tayo na sundin ang nais ng Lord na maging tayo, mahirap din po yung malaking mga task, mga assignment na magampanan po natin. Kaya napakahalaga na nandoon muna ay sa lahat ng ating ginagawa ang Panginoon ang focus natin na mapaglingkuran. Sabi nga doon po sa 1 Corinthians 10:31, kaya nga kung kayo'y kumakain o umiinom o anuman ang ginagawa ninyo, gawin ninyo ang lahat sa ikararangal ng Diyos. Ayan, nakikita po natin na sa maliit na bagay, sabi nga doon sa isang scripture na kung ikaw ay napapagtiwalaan sa maliit na bagay, pagtitiwalaan ka rin sa malaki. Ano po, na ganoon din po sa trabaho, ganoon din po sa duty na mayroon po ang bawat isa. Ito po ay hindi lamang sa ating personal, ano po, kundi nais ng Lord na tayo ay sa lahat ng area ng ating buhay ay tayo ay makapagbigay ng kapurihan sa kanyang pangalan. Ating ginagawa sa pamamagitan po ng ating pagsasalita, ng ating pakikipagkapwa-tao, ng ating mga desisyon na doon na nais ng Panginoon na tayo ay makapagbigay ng kapurihan sa kanyang pangalan. Yung kung ating mga gatherings, napakahalaga din po na nandoon na sa ating mga sa mga pagtitipon, sa ating mga activities, nandoon na ang Panginoon ang ating maparangalan. Ano po, hindi ang mga personality na kasama natin, hindi ang mga leaders, hindi din po ang mga organizations, ang mga taas, kundi ang Panginoon na nagbibigay sa atin ng kakayanan para gawin ano yung ating ginagawa sa araw-araw. Ano po? At pang-5 po, ayan. Servants must be free from any distractions. Ayan. Servants should make themselves fit in doing his duty assigned to him. Ayan, paano po ba maging fit? Una po ay physically fit. Kapag tayo ay mahina or may karamdaman, napakahirap po na maglingkod sa Diyos, maglingkod sa ating kapwa. Mahirap po na tayo ay umayo, na magampanan natin ang ating tungkulin, di ba po? Na nandoon na hirap tayo na gampanan ng mabuti kung ano yung naka-assign sa atin. Di ba po? Minsan talagang hindi kaya, ma-absent tayo. Ano po? Nandoon na napakahalaga na halagahan natin ang ating sarili, ang ating kalusugan. Kumain tayo ng tama. Kung meron tayo ng self-discipline. Kung alam mo na yung pagkain na yan, kahit masarap ay makakasama sa iyo, kailangan mo meron ka ng self-discipline. Ano po? Kung alam mo na ikaw ay
replyan nila. Ano po? At ganun din naman po sa akin bilang mananampalataya. Kailangan po natin na intentionally na ihanda ang ating puso, ang ating kaisipan para sa gawain, para sa calling na nais ng Lord na gampanan natin. Nandoon na salamat sa Panginoon ang ating pong iglesia, ating leadership ay marami pong ino-offer na mga trainings, mga classes, para po ang bawat isa sa atin ay magkaroon ng kaalaman, ng kahandaan, tayo po ay gagamitin ng Panginoon. Sa ganito pong pagkakataon, sa mga ganitong pagbibigay natin ng panahon, ng oras, sa mga pag-aaral, pinapakita po natin sa Panginoon na tayo ay nagsumunod sa Kanya. Binibigyan natin ng pagpapahalaga yung mga pag-aaral ng Kanyang salita. Nandun na kapag mentally at emotionally hindi tayo prepare, nandun po, mararamdaman natin yung kaba, yung takot, yung pag-aalinlangan, ano po, lalo na kung hindi natin alam kung ano yung ating sasabihin. Lalo na po kung hindi natin alam kung paano natin gagawin sa bagay na pinapagawa sa atin. Napakahirap gawin ng tama, ng mabuti, at ng makakumpay kung ano yung calling na meron tayo kung hindi natin ito aalamin. Ano po, kaya napakahalaga na tayo ay mag-involve sa mga ganitong gawain na ino-offer sa atin. Ito ay binibigay ng Panginoon na pagkakataon para po tayo ay lumago. Para po tayo ay magamit niya pagdating ng araw. Magamit niya tayo hindi lang para sa ating sarili, para sa ating sambahayan, kundi para sa maraming tao na maaari po natin na makasalamuha pa. Ayan, sunod po. Ayan, sabi po dito na sa Joshua 1:8, huwag mong kaliligtaang basahin ang aklat ng kasulatan. Pagbulay-bulayan mo iyon araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon. Sa gayon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Ayan. Nadoon po na kapag tayo ay handa doon sa pinapagawa ng Panginoon sa atin, mayroon tayong matagumpayan doon sa task, sa assignment, doon sa duty na ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Nadoon yung matagumpayan na makikita natin na yung ginagawa natin ay may bunga. Ano po? Nadoon na makikita natin ang pag-kilos din ng Panginoon sa buhay ng ibang tao sa pamamagitan ng buhay mo, ng buhay ko, at ng buhay ng bawat isa sa atin. Na tayo ay nagagamit niya. Ano po? Napakasarap po na makita na yung iyong pinapanalangin, yung iyong sinaysayan, yung iyong pinapahaginan, ay kasama-sama mo na sa pagsamba sa Panginoon. Kasama-sama mo na maglingkod sa Panginoon. Ano po? Kaya napakahalaga po na tayo ay exposed sa mga salita ng Panginoon para meron po tayo ng spiritual feeding. Mag-involve po tayo sa ating mga church activities, sa ating mga cell group, maging active po tayo. Ang Panginoon po ay hindi na siya bababa para tayo ay iwan-on-one. Ang Panginoon po ay hinahanap ang puso mo na maging intentional ka sa paglapit sa Kanya. At kung hindi po natin ito gagawin, hindi po natin makakapat yung maturity ng ating spiritual. Kaya napakahalaga po na mag-expose po tayo, magbabad po tayo sa salita ng Panginoon sa iba't ibang kapamaraanan. Ano po? Hindi lang sa ating devotion, personal, kundi kasama ang ating mga kapatiran. Ayan, pag-alit po, when we have prepared Jesus' entertainment, we must focus ourselves to attend Him. Ayan, sabi po sa Matthew
hindi natin mapansin na self-entertainment na pala po ang ating ginagawa. Ano po, masaya ako, kaya ito ginagawa ko. Pero pag hindi na ako masaya, exit muna. Pwede bang ganun? Pwede bang kung ganun tayo? Pero gusto ko ng Panginoon, mahirap man yan, or medyo ikaw ay ah, talagang gipit sa sitwasyon. Ano po, nais ng Lord na nandun na hindi kanya makita ng panghihina. Hindi kanya makita na ikaw ay sumusuko sa isang task na ikaw ay nahihirapan. Gusto ng Panginoon na pinagsusumikapan mo itong gawin kahit hirap ang iyong time, kahit hirap ang iyong bulsa. Ano po, gusto ng Panginoon makita yung desire mo, nakagawalan mo yung iyong tungkulin, kahit na daw nakaka-experience ka ng mga struggle. Ayan, hindi po tayo volunteer. Wala po akong nabasa sa Bible na tayo ay tinawag na volunteer. Hindi po. Ang volunteer, bagaman nandun yung willingness na pagtupad sa tungkulin. Pero ang volunteer, meron siyang kalayaang pumili ang kanyang gagawin. Ang volunteer, meron siyang kalayaang magbigay ng time o hindi. Ganitong time lang ako pwede. Bukas, huwag muna ako. Mag-assign dyan. Ano po, nais ng Lord na willing tayo sa loob ng pagkakataon. Na yung kanyang kabanalan, yung kanyang makapangyarihan ay i-honor natin sa ating buhay. Gusto ng Lord makita sa atin na mahalaga sa atin, na pinaprioritize natin yung kanyang gawain. Tulad ngayon, alam mo, kung meron mga outings, may mga ganyan, mahalaga na nandito ka sa tamanan ng iyong ama. Hindi doon kung saan ka na doon. Kaya po, ganon ang mga mananampalataya, laging nakasunod sa Panginoon. Laging nadaroon yung kanyang puso sa salita ng Diyos. Ano po, para aranin ito, hanapin ang kalooban ng Diyos sa kanyang buhay, at nadoon siyang magbibigay sa iyo ng kaaliwan, ng kagalakan, kung anong ginagawa ng iba. Minsan naiinggit tayo kasi nakakapagpansinan, nakakapaghabi-habi sila doon. Pero tandaan mo natin, panandalian lamang po yun. Pero ang kaloob ng Lord ay pangwalang hanggan, nakagalakan, kapag inuna natin siya. Ano po? Ayan. Panghuli po ay servants do not expect appreciation for any services they do give. Ayan, sabi po sa Psalm 16, verse 7, ang sabi ko kay Yahweh, ikaw ang Panginoon ko, kabutihan, tinatamasa ko lahat ay mula sa iyo. Ayan, wala pong good works, wala pong mabuting gawa o mabuting pinakamagaling na paglilingkod ang makapagbibigay ng merit para magdiman tayo sa Panginoon ng gusto natin, ng favor natin. Ano po? Ang Panginoon, nakakadulog tayo sa Kanya, nakakahingi, nakakapanalangin tayo sa Kanya dahil sa katapatan ng Kanyang pangako, sa katapatan ng Kanyang character, sa katapatan niya sa Kanyang salita. Ano po? Nandoon na nakakaasa tayo sa Kanya, hindi dahil naglilingkod tayo sa Panginoon. Nandoon na ang Panginoon ay hindi nalalakos yung kanyang pangako, hindi niya nakakalimutan, at ito
niya sa mga tao na pinaglingkuran niya. Nakita ng mga tao na pinaglingkuran niya ang katapatan ng Diyos sa kanyang buhay. Kaya nandoon naranasan niya at ng kanyang sambahayan ang kasaganaan. Ano po? Tayo ang kasaganaan na nais natin ay kasama natin ang Lord kasi siya yung source ng lahat ng bagay na kailangan natin. Kaya salamat sa Panginoon sa umagang ito sa kanya pong mga salita na patuloy kong nagpapaalala sa atin na yung pagsunod natin ay hindi kabawasan. Ano po? Pagbibigay natin ng panahon sa Panginoon ay hindi kabawasan ng ating oras. Hindi ito kabawasan na tayo ay nagbigay ng panahon sa pakikinig dahil na doon na ang pinakamahalagang na bagay dito sa mundo ay ginawa natin. Makinig sa kanyang salita at unawain ito at ipanalangin natin na tunay na ating masunod sa araw-araw po ng buhay natin ang salita ng Panginoon at bilang conclusion po natin, sabi ko sa Job 22 verse 2, ang tao ay may maitutulong sa Diyos na manlilikha kahit siya'y marunong o kaya ay dakila. Ang sagot po nito ay nandoon sa 35 verse 7 ng Job. Wala kang naitulong sa kanya sa iyong pagiging matuwid. Wala kang naibigay kahit bagay na maliit. Ayan. Sa kahit ano po na kakayanan natin, kahit man ay magaling or dakila sa ating ginagawang paglilingkod. Nandun po natatandaan po natin na ang Panginoon lamang nagbigay sa atin ang kakayanan. Siya po ang unang nagbigay sa atin. Kung tayo ay nakakapag-aloob, siya po ang unang nagpala sa atin. Ang ating pong ginagawang ito ay para maibalik lamang ang kapurihan sa Kanya. Lahat po ng ating ginagawa ay privilege lamang ay pinagkaloob ng Panginoon. Kaya sa lahat po ng ating ginagawa, ating pong isipin na unahin na mabigyan ng kapurihan ang pangalan ng Panginoon. Tignan po, tayo po ay manalangin. Ayan. Salamat, Panginoon, sa pagmamahal mo sa atin. Dahil na doon na tinuturuan mo kami, Panginoon, upang maging kalugod-lugod sa aming mga ginagawang paglilingkod sa iyo at sa aming kapwa. Turuan mo, Panginoon, kami patuloy na kumilos, lumakad sa iyong salita, Panginoon, na ito, Lord, ay makita sa aming buhay. Ikaw, Panginoon, ang siyang magpala sa buhay ng bawat isa, Panginoon, na naglaan sa iyo ng oras sa umagang ito. Nawa, Panginoon, ikaw ang patuloy na magbigay sa kanila, sa bawat isa sa amin, ng kakayanan para magagpanan namin ang tungkulin na pinagkatiwala mo sa amin. Salamat, Panginoon. Salamat sa iyong kadakilaan. Salamat sa iyong presensya na sumama sa amin ngayon. Sa iyo, Panginoon, ang pinakamataas na papuri at karangalan sa daming pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Amen. Salamat po, Sir Edgar. So, sa kasunod dito, darap muna po tayo sa ating Holy Communion, sa ating po banal na tunan. Nais po basahin po sa inyo ang salita ng Diyos na palagi natin binabasa every first Sunday o naman dito po sa aklat ng Korinto. Kabanata po ng ika-11, talata po ng 21 hanggang sa mga sumusunod. Sapagkat ito ang puro na tinulog po mula sa Panginoon at ibigay ko naman sa inyo. Noong gabi siya ay ipagkadulo ang Panginoon Jesus ay umukot ng tinapay. Nagpasalamat at pinagpilapirasan iyon at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Matapos makabunan, umutot din siya ng saro at sinabi, ang saro ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing inumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-aala sa akin. Sapagkat tuwing kabayan niyo ng tinapay na ito, at iinom sa saro na ito, pinapahayag ninyo ang kamatay ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Kaya nga, ang sino ang kumakain ng tinapay at umiinom sa
sa paraang hindi nararapat ay nagkakasala sa katawan ng dugo ng Panginoon. Kaya dapat siya sa atin ang tao ang kanyang sarili bago siya kumain ng tinapay at uminom sa sabon. Dito po sa ating harapan ay natin po ang dalawang mahalagang sangka. Narito po ang tinapay, ang siya sumisimbolo po sa katawan ng Panginoon. At narito din po yung Diyos na sumisimbolo sa kanyang buhay at banal na dugo. So tuwing gagawin po natin ang pakikibahagi sa banal na hapunan, huwag po natin kakalimutan ang tatlong mahalagang bagay. Una, sa tuwing tayo po ay magpapartig, makikibahagi sa Holy Communion, una, we need to remember. Ito po ay nagpapaalala noong nakaraan past. Ano ba yung nakaraan? More than 2,000 years ago, Christ died for you and me to pay our sins. Na hindi dalawang taon na nakaraan, si Kristo ay tumatay sa krus ng Kalbaryo upang bayaran at tubusin tayo sa ating mga kasalanan. Not only remembering the past, but looking to the present. Pangalawa, looking to the present. Tingnan natin yung kasalukuyan. Kaya po tayo ay nabubuhay because Christ is the source of our lives. Atin po ipagpasalamat sa Diyos na kaya tayo narito dahil kay Kristo. Sabi po niya po sa Pablo sa ako po ng Galatia, yung dating pagkatao ng tao pinala kay Kristo ay lababo sa krus. Kung siya man ay nabubuhay, hindi siya yun, kundi si Kristo na nabubuhay sa kanyang sarili. Alam naman po natin, again, more than 2,000 years ago, tinubos tayo ni Kristo sa kasalanan. At ngayon, tayo narito, dahil nabubuhay siya sa bawat isa sa atin. Communion. Kaya nga communion, ang ibig sabihin ko nun, pakikipag-isa. Kaya mga isa natin si Kristo, ang ating buhay na dapat nabigay mula natin sa Kanya. And let's think future. Looking back, looking to the present, looking to the future. Ang pinibahagi ay pagpapahayag ng ating maalam na rundog na maghihintay sa muling pagbabalik ni Kristo. Siya muling babalik. Siya muling babalik para sa mga tao na naghihintay sa Kanya. Nawa sa ating pakikibahagi, bigyan natin ng hulugan ito. Nakikibahagi tayo dahil sa ating kasalanan. More than 2,000 years ago, He died on our behalf. Nakikibahagi tayo because we are rejoicing in the present. Because we have communion with Christ. Nakisa na natin si Kristo. And we are looking forward. We are eagerly looking and waiting in His return. Babalik po ulit ang ating Panginoon. So bago pa natin ipanalangin ito mga sa Panginoon, sabi po ng verse 27, kaya mga gusto naman na makikibahagi na may pagpapasalamat sa nakaraan sa kasalukuyan. At siya'y nananamig sa pagbabalik ni Kristo. Dapat yan sinasabi na kanyang sarili. Kung kahapon, kanina, kung tayo pumunta dito, meron po tayo na kasamaan ng loob na galing po tayo. Tandaan po natin. Kung yung malaki natin kasalanan at pinatawad ng Panginoon. Di ba natin kaya patawarin ang mga maliit na kasalanan na nagawa sa atin ng ating mga kapatid? Sabi ng modern prayer, patawarin mo ang nagkasala sa iyo, pagpatawarin ka ng Diyos. Tayo po yung pupumigil. Siya sa atin natin ang ating mga sarili. Isang linggo, kahapon, o kanina, nandun tayo magsimula ng panalanggahan. Kung may naalaala tayo na sa pagkakob, sa ating kapatid, sa ating kung sino man, let us forgive them. Magpatawad po tayo. Spiro.
bilang kapayaran ng aming kasalanan. Salamat sapagkat ngayon siya'y bubuhay sa akin at siya na ang may-ari ng aking buhay. Salamat sapagkat kami umaasa na siya'y muling babalik at kami ay kanyang pupunin. Panginoon, ano man ang nakita mo mga bagay na hindi naman sa inyo dito sa aming puso ng isipan, we ask for your forgiveness. And we forgive those people who hurt us. Kami rin ay magpapatawad sa mga taong masakit na nakasama sa amin. Sa ngayon, Panginoon, kami magiging karapat-dapat sa kapapanaw sa lahat ng Diyos. Bless business at sa mga the bread that we are going to partake. Ito po, Panginoon, magdala ng kalusugan at kalakasan at kagaliman sa aming katawan kasama. Sa mga Jesus, according to your promise, sa iyong pangako, sa mga sugat ng iyong katawan ay sinagahan. So, amin ang kagalingan. Maraming salamat sa Diyos na sumisipulo ng iyong pagpalaan po ito. Na may lubos at ang iniisip mo, maging sa amin po mga kaisipan. Remove all fear. Set us free and give us peace. Thank you for your blood. Yes. Thank you so much. Jesus. Pamigay po natin ang namin ng Diyos. Pagkat natin kamanin at inumin kung wala natin ikaw lang sabay-sabay. Ang may pagpapasalamat at pagpapahalaga sa Panginoon.
salamat po sa iyong katawan na natutulog na sukatan at ako'y ubay sa Diyos. Sa aming pong pagtanggap ng tinapay na ito, ang aming puso ay nagpapasalamat sa iyong Panginoon. Salamat sa bawat sugat na tinamok ng iyong katawan at gawin sikali. Amin po natin ang tinapay. Pwede naman matapos sa kabutan ng iyong kanyang sarap at sinabi ito, ang pangkatipan na pinagtitipan na kami. Bigyan ninyo bilang pag-aalala sa akin. Tapos po natin ang ating Diyos. Sabihin po natin sa Panginoon Jesus, salamat sa pamamagitan mo iyong dugo. Ako ay nalinis at naligtas. Pinag-ulo natin ng Diyos. May the full blessing of the cross of Calvary be upon us all today. Jesus' name. Amen. Praise God. So, tinatawag ko po yung may karoon. Dito po tayo, pinanagin po namin kayo. Sige po. Dito po kayo papunta ng mga kasama po mga puri. At sige po. Yan. Sige po, inunan po natin ang ating mga kapatid sa ating mga kapatid at tayo yung pasalamat sa Diyos at tayo sa kasama na manalangin. Naging Diyos ay lumanas sa natin. Kayo ang buhay at pinagsunan ng buhay. Tuwing umaga kami ay nagalangin po sa inyo ang buong kapatiran na sa ating lingkod. Aking inalangin sa iyo ang mga kapatid na nandito sa Panginoon. Panginoon, aming mga kapatid is Leo, sa ating Panginoon, hindi si Ate Hana, sa Ate Julie. Maging Panginoon, si Vincent, representing her sister, Erica, na nandun sa Japan. Si Dina, Panginoon, si Sam, si Leo, at Jessica, representing her husband. Dalangin po, Panginoon, ang mga kapatid nito sa araw po nito ng pag-alaala sa pagkakaroon ng buhay nila at ang kanilang pagkakaroon sa buhay. Pagpalaan mo sila. Extend your blessing not only to them, but even to their immediate family and extended family member as well, Lord God. Hayaan po ninyo na ang kagalakan sa kanilang puso pumapaw, ang kalusugan sa kanilang katawan ay maganda, ang kalakasan at mahaba at pinagpalang Lord is yung kanilang pananampalaan. May the Holy Spirit guide them always. Pagpapalain po sila marami pang mga taon ng pagdiliwag na kasamang tagumpay ang loob ni Kristo. Maraming salamat po to you and trust in the life of these people. Even pag sa mga kapatid na naroon sa upan at isang panalangin, pagpalain din po ninyo sila sa pangalan ng Jesus. Amen. Thank you po. Ako rin po sa ating mga Monitor tayo po ay narako sa ating pagkakaloob sa Panginoon. So, ang nilibig mo po ay natin lahat sa kanyang bigay mo humigit at tayo po mananit. Kaya Diyos, sa ating Ama, maraming salamat po sa lahat ng biyaya at paano po sa atin. Sa umaga po na ito, na po ay makakaroon ng mga bahagi ng biyayang tinutang namin sa inyo. Ang aming mga dalangin ng Diyos ay patuloy na ikaw ay pamilya karanahan. Bawat sa ating ng Pilipino, bahagi nito ay manangin sa pagkakalawang ng iyong mga salita. At ang tuwing mga bahagi ay manangin sa pagpapanatili ng kalusan sa ulat mo na ito. Maraming salamat at pagpalain po ang mga anak mo ng mga kaloob. Maraming beses na ito ibabalik niyo sa kanila. Si Tito yung
upang sa tamang oras at tamang paggamit ay nadadala ang mga salita ito. Maraming salamat po. Maraming po. Mabuti sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan, sige po, pwede na po tayong tumayo. Check lang po. Lahat po ba na nandito yung servant ng Lord? Amen? Baka may kulang din. Sabi ako kanina sa akin, tayo tinawag na Lord as His servant. Amen po? Amen. At wala tayong ibang tataas kundi ang pangalan ng ating Panginoong Jesus. Amen po? Amen. Sige po, muli tayo i-awit. Awitan natin ang ating Panginoon dahil kaya natin truly restore the name of Jesus yung ating pinagdilingkuhan. Amen po? Amen. Hallelujah. Sige po, sa ating pag-aawit. Awitin natin ito ng may buong pananampalataya, buong tiwala, na truly restore the name of Jesus. Ayan, let's speak Jesus sa kung ano man yung mga sitwasyon na mayroon po natin. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I see Jesus. I just want to speak the name of Jesus. To every heart, affliction, scars, and worry. Declaring there is hope and there is freedom. I see Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every wall. Shine through the shadows. Burn like
Jesus on the mountain, Jesus in the streets, Jesus in the darkness, where every enemy was. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. For the last time, sing, shout Jesus. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness, where every enemy, Jesus for my family, I speak the holy name, Manatili pa tayo tayo na napigit. Dalangin po natin lahat ng mga request dito sa prayer box dito. Dakilang Diyos sa aming amagang sumasalanan sa oras po nito. Aming po itinutulong sa iyong pananarapan lahat ng mga paninigaw, panalangin at iyong mga anak. Isinulad ang may pananampalataya at nilalagay ang puno ng pag-asa sa pagsuko na nasa kanilang. Habang nakapato ang aming kamay sa mga paniligang panalangin na nasa box na ito. God, wala po sa iyong trono sa dalalitan, ibunan ulit yung pagpapalo at kayaan mo ipakalo ang panilingan ng iyong mga anak sa pangalan ng Jesus. Ito man, Panginoon, ay pagdalingan sa katawang pisikal mula ulo hanggang bawat. Ito man, Panginoon, ay solusyon sa mga sukinanin. Ito man, Panginoon, Diyos ay kapdaran sa pagbuhay. Ito man, Panginoon, magandang relasyon sa pag-ibig. Pagpalayo po ang bawat kayo. Hindi na dalangin din po namin ang nadalapit po nursing board exam. Panginoon, we pray sa buhay po ang hindi kasawa Panginoon at maging kay Melody Perez Panginoon, ang aming dalawang kapatid na magiging kamahagi Panginoon sa nursing board exam this week. We pray, Father, that you grant them both in your wisdom, your knowledge, and understanding. May you refresh back to their mind, Panginoon. Yung mga nag-contribute nila for the past months, Panginoon, sa araw ng sertifikasyon, God, assist them by your Holy Spirit and make them kaiyak pa. Give them victory in Jesus' name. Maraming salamat po. Proclaim victory upon this brethren in Jesus' name. Maraming salamat po, Panginoon. Natapos po ang katuwari kasama pa po namin mula po sa pasimula hanggang sa oras ng ito. Ang aming dalangin sa bawat natutulong katuwari, bata at matanda na nagbigay ng mga sa inyo, ay pagkalaan sila lubos sa kanilang pagkaba sa pintuan ng panunahang ito. Samahan po sila sa buhay sa ito. Ipagkataw ang kalusugan, ang kalakasan, ang tulungan, ang katutagan, ang kapayapaan at ang kalagayan. Tawa ang Panginoon ay magsayin mo ang bawat paglabas nila sa kanilang pagkaanan at kanilang ulit pagdalito. Palaring yung musika. At yung mga kapatid na nasa kanilang pagkaanan na sa babay, through every life, strength for the ourselves and bless them also in Jesus' name. Father, sa ito
magiging mga anak ko. Naway ang aming buhay ay sumayon mo ng mapagpalagi ngayong bukas at mapakailanman. Ang lahat ng mga anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. So, announcement na po ng mga leaders kung kayo aalis kasi po yung ating okay? At meron po tayo meeting. Maraming salamat po, leaders who will speak. Again, all leaders will stay. And sige po, tayo po yung tumayo muna. Bago tayo, ano na, meeting. Tayo po na may